Okay, for example, meron tayong 2D. Okay. So, ito yung example natin, ano? 2D, yan, 2D, minus 1, y equals 5 cosine of x. Cosine of x. Okay? So for example, ganito yung non-homogeneous differential equation natin. So, paano ba yung ano niya? Complementary solution. So, syempre, diba? Yung general solution nito, dalawang part. Complementary solution and particular solution. So, para ma-solve yung complementary solution, gamitin natin yung auxiliary equation. So, yung auxiliary equation natin dyan ay 2r, diba? Minus 1 equals to 0. Diba? Kasi yung complementary solution is just the solution of the associated homogeneous equation. Ibig sabihin, gawin mo tong homogeneous, gawin mong 0 yung right-hand side. Kapag sinolve nyo yun yung complementary solution. And then, para ma-solve yung complementary solution, gagamit tayo ng auxiliary equation. Ganito yung auxiliary equation. 2r. And then, solving for r, anong value ng r dito? 2r equals 1. Diba? And then, eventually, r is equal to 1/2. Tama ba? R is equal to 1/2. Tama? Okay. Hence, Yes. okay. Hence, the complementary solution denoted by y sub c equals to arbitrary constant and then exponential and then root raised to the root of the auxiliary equation multiplied by x here. Okay? So, bale, ito yung complementary solution. Ito yung complementary solution yan. Okay? Ito na yung complementary solution. So, bali, titingnan nyo. Yung right-hand side ba, same form ba sa complementary solution? Yes or no? No. So, obviously, yung particular is not a solution. Ano? Hindi sila magkapareho yung form nila. So, eventually, case number 1 yan. Particular function is not a solution of the associated homogeneous equation. So now, ano yung magiging form ng particular solution? Di ba? Medyo mahirap yan kasi cosine. Cosine yung right-hand side. So, sa differential equation, yung cosine, actually, kapag meron kang homogeneous equation na ganito, okay? Isulat ko muna na. Kapag meron kang homogeneous equation na ganito, d plus 1, yan, y, equal to 0, di ba? I'm sorry. This is supposed to be d squared. I'm sorry. Diba? Yung auxiliary equation dito ay r squared plus 1. R squared plus 1 is equal to 0. So, solving for the roots, yung roots dito ay positive, negative, ay imaginary. So, ngayon, kapag imaginary roots, ang solution niya ay cosine and sine. So, yung complementary solution, yung solution, yung general solution dito, okay, yung general solution dito ay c sub 1 cosine of x plus c sub 2 sine of x. Okay? So, bakit ko pinapakita yung ganito? Kasi this is somewhat related. Actually, this is related to this one. Kasi,
ano ba yung differential equation na ina-annihilate ng ganitong function, di ba? Ano yung differential equation na ang solution ganito? Sa madaling salita. Okay? So, sa madaling salita, yung ganitong form ng function, ang differential equation na may solution na ganun ay ganitong differential equation. Okay? So, ibig sabihin yan, yung form ng particular solution dito ay kung ano ito, hindi. I mean, medyo magulo. Ang ibig kong sabihin, hindi ka pwedeng makapagsabi na ang form ng particular solution, sir, ay r cosine x. Hindi. Okay? Sa differential equation, laging magkasama si cosine at sine. Sana all, laging magkasama. So ngayon, ganun siya. Kaya dito, eventually, masasabi natin na ang form ng particular solution natin ay kagaya nito. Let's say, T cosine of x plus B sine of x. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na lagi silang magkasama. Take note ha, kapag ang right-hand side mo, yung particular function mo ay cosine, okay? Cosine, and at the same time, itong cosine na to is not a solution of the associated homogeneous equation. Ang magiging form ng particular solution ay ganito po. Ganito. Cosine and then sine. Plus. Okay? Take note of that. Kasi kung ito ay solution dito, eventually, iba naman yun na. Iba ng story yun. Ngayon, obviously, take note ha, walang first order differential equation, first order non-homogeneous differential equation na ang right-hand side na cosine of x ay solution. Why? Kapag first order, di ba? Linear equation. Linear ang sa inyong auxiliary equation. Ngayon, kapag linear, walang possibility na magkaroon ng imaginary roots. Take note ha, ang cosine at saka sine sa imaginary roots yan. Okay? So ngayon, kapag first order yan, automatic, walang possibility na magkaroon ng imaginary roots. Diba? Tandaan, ang imaginary roots, laging conjugate. Kapag may positive i, may negative i. Kung meron kang root na 1 plus 2i, eventually, meron siyang conjugate na 1 minus 2i. Walang case na isa lang ang imaginary root. Halimbawa, 2i. Walang ganun. Laging kasama niya yung negative 2i. Okay? Kaya dito, automatic, the particular function is not a solution. Okay? To the associated homogeneous equation. Hence, since present dito si cosine, ang magiging form niya ay ganito. Clear po ba? Yes or no? Or any questions? Yes. Any questions? Or clarification? Wala po ba? Kasi magpo-proceed na tayo. So ngayon, since ito yung form, kailangan natin mag-perform ng differentiation. And take note, yung sinusolve nating DE dito ay first order lamang. Okay? Ito yung sinusolve natin. First order lang. Diba? Since first order, ilang differentiation ang kailangan natin na i-perform? Ilan? Naririnig ba? Since first order ang differential equation natin, ilang beses tayo mag-differentiate, mag-derivative? Ilang beses? Answer, once. Kasi first order tayo. Okay, ngayon, perform tayo ng differentiation. Okay? And yung differentiation natin ay isa lang. Isang beses lang. So ngayon, ano yung derivative nito? Take note, t and v are all arbitrary constants. They are both
arbitrary constants. Okay? Ang derivative ng cosine ay negative sign. So, meron tayo ditong negative t sine of x. Tama po ba? Ayan. And then dito, ang derivative ng sine ay positive cosine. So, b cosine. Okay? So, ito na yung differentiated functions natin. Ngayon, ang gagawin na natin, kailangan nating i-substitute ang functions na to doon sa original equation. Take note, ang original equation natin ay ito. 2d minus 1, okay? Isulat na natin. 2d minus 1, yan, y equals 5 cosine of x. So, ito yung given natin. So, ngayon, since nagsusolve na pala tayo ng particular solution, y sub ito. So, ngayon, meron tayong, i-distribute mo yan. Kailangan yan i-distribute. And then, eventually, 2 dy sub p. Ang y sub p natin dyan, dy sub p ito. Diba? Yung may apostrophe. That is the first derivative. Take note, ang d dito, differential operator ang tawag dyan. Kung merong d, first derivative. Kung d squared, second derivative, etc. Okay? So, kailangan natin i-multiply sa 2 ito. Negative 2t sine of x, okay? Sine of x plus 2b cosine. 2b cosine of x minus y sub p. Anong y sub p natin? Ito. Minus y sub p. Okay? Minus t cosine of x. Okay? Minus t cosine of x minus, dito na tayo sa baba, minus b sine of x. And then equal to the right-hand side. Ano yung right-hand side natin? 5 cosine of x. 5 cosine of x. So later on, isolve din natin gamit yung derived formula. So don't worry. Pero of course, kailangan marunong kayo mag-solve manually. Ganito. Yung gamit yung method of undetermined coefficients. So ngayon, ay simplify na natin. Combine like terms lang naman. So, alin dyan yung mga magkakapareho. So, umpisa tayo sa sine. Okay? So, ito yung sine. Guhitan ko ha. Ito yung sine. Asan pa yung sine? Ito yung sine. Alin yung cosine? Yung cosine, i-agree natin. Cosine, cosine. Okay? So, siguro mag-umpisa na tayo sa cosine muna, no? Kasi cosine naman yung right-hand side natin. Ngayon, meron tayo dito, di ba dito last sa form, nauna yung t, tsaka followed by v. So, siguro dito, anyway, okay lang din naman. Pero gusto ko unahin yung t. Ngayon, negative t, di ba? Negative t plus 2b. Diba? Negative t plus 2b. Ngayon, ang ginagawa ko na, yan. Cosine. So, gusto ko unahin yung t. Eventually, magkakaroon tayo dyan ng system of linear equations. Kaya, inuna ko yung t, followed by b. Para consistent tayo. So, ayun. Ito ay, di ba, eventually, ito, ano nang sunod natin dyan? Plus or minus? Ano nang sunod dito? Okay. I-combine naman natin itong sign natin. So, plus, negative. So, plus, negative siya. So, pwede na sigurong negative ang gamitin natin. Burahin natin. So, minus 2t, di ba?
Nag-subtract ka dyan, nag-minus, kaya dito plus dito. Be careful with that, ha? Yan. So, ayun. Nakaganyan siya, kasi nag-minus ka dito. Minus 2t, minus 2. Nag-plus tayo. Po, Sin of x equal patimute equal 5 cosine of x. Take note pala ha, kapag ganito, wala tayong value ng sign. Kaya, mas maigi, mag-plus ka dito, 0 sine of x. Okay? Kasi, di ba, mag-equate tayo. Same function or same power, di ba? Must be equated. Kasi, this is supposed to be an identity. Yung same variable, same powers, di ba? Must be equated. So ngayon, ibig sabihin, for cosine, ano yung pareho dyan sa cosine. Green pala yung sa cosine. So ito yung cosine natin, Itong part na to, ibabox ko yan. Kasi sabi natin, yung sa cosine, kailangan nating ma-equate yung coefficients nila. So ito, yan, ibabox ko. Yan yung kailangan nating ma-equate, yung nakabox ng green. Dito naman sa sine, ibabox ko din. Isasali natin yung negative dyan. Hindi yan pwedeng hindi isali. So yan, ibabox natin yan. Yan yung mga kailangan i-equate. Kasi this is supposed to be an identity. So hence, we have negative t, this is for cosine negative t plus 2b equals what? Equals 5. Naka-green naman, di ba? Negative t plus 2b equals 5. Okay. Kailangan nating equate yung coefficients ng cosine of x. This is for cosine of x. Ilagay ko dito This is for cosine of x. How about for sine of x? Sa sine of x naman, ito naman. So siguro, i-negative na natin dito. Negative 2t, negative 2t. Kaya dito dapat consistent kayo. Kung inuna nyo si t, dapat t din dito. Diba? Minus, di ba magiging itong minus, negative 2t minus b. Ayan, minus b equals 0. So, ibig sabihin, ito ay para sa sine of x. Okay? So, ngayon, meron na tayong system of linear equations. Di ba? 2 variables tayo dyan. So, di ba, kaya nating masolve yung value ng t and b dyan. So, ang goal ng method of undetermined coefficients, ma-determine natin yung coefficients, undetermined coefficients. So, anong gagawin natin dito? So, pwede tayo mag-elimination, di ba? So, para ma-eliminate ito, mag-multiply tayo. Tama? So, siguro, yung first equation natin, di ba? Ito yung first equation, ito yung second equation. Yung first equation natin, mag-multiply tayo ng 2, correct? So, kaya ito ay magiging negative, siguro mag-change na tayo ng kulay. Ayun. Ayan. Ito ay magiging negative 2t, di ba? Multiply tayo ng 2 dito sa first equation. Plus 4b equals multiply ng 2 dito, naging negative 2t, multiply ng 2 dito, naging 4b, and then ito ay magiging 10. Dito, as is ito, yung equation number 2. Negative 2t minus b equals 0. So ngayon, ano nang next step natin? So ang goal natin doon, kaya nag-multiply tayo ng 2 kasi para ma-eliminate yung variable t. So kaya, ang gagawin natin dito, magsusubtract tayo dito para mag-change yung sign. Ito ay mag-change, ito ay magiging positive, di ba? Ito ay magiging positive, and then ito ay magiging negative, pero 0 naman yan Wala namang So ito ay cancel out na natin ito. Cancel out na to. Cancel out. Ito, positive, positive, di ba? Malamang ito ay magiging plus na to.
Diba magiging itong plus yung minus. Change the sign of the subtrahend and then proceed to addition. Kaya ito ay magiging plus ito. Yung subtraction kanina na nangyari. So kaya ito cancel na yan. So dito, plus na to magiging na siyang 5. Correct? 5b equals what? 10. So solving for the value of b, we get b is equal to 2. Okay? If b is equal to 2, what is the value of t? Go back to the first equation or sa second equation and then solve for the value of t. Halimbawa, gamitin natin yung first equation, negative t plus 2b equals 5. Okay? Resolve natin si t. So, si t, pwede mo siyang i-transpose dito. Ano? So, t equals 2b. What is 2b? b is equal to 2. So, magiging itong 4. So, ito, transpose natin ito dito, minus ba? Minus 5. Tama po ba ako? Tama po ba? Yes or no? Okay. Di ba? Transpose mo ito dito, kaya naging positive. Itong 5, transpose mo dito sa left, magiging negative. Kaya, t here is equal to negative 1. So, hence, balik muna tayo doon sa form ng particular solution. Di ba ang form ng particular solution natin ay ganito? Ito, t cosine of x plus b sine of x. Hence, the particular solution is negative t. Ay, yung value ng t ay negative t. Negative cosine of x. Okay? And then, yung value ng sine of x. Yung b, I'm sorry. Diba? Ganito yung form natin eh. T cosine of x, yung t natin negative 1. Yung b natin positive 2. Kaya dito magiging plus 2 sine of x. Plus 2 sine of x. So, bali, ito na yung particular solution. Kung i-add natin yan, yun na yun yung magiging general solution. Hence, the general solution is y equals, ano nga yung complementary solution natin? Complementary solution natin ay, asan? Yan. C e raised to 1 half x. C e raised to 1 half of x, 1 half of x, plus, minus cosine of x, plus 2 sine of x. So, bali, ito na po yung general solution ng differential equation natin na 2d minus 1 quantity y equal to 5 cosine of x. Ito yung differential equation natin. Ito. So, ito yung complementary solution. And then, ito yung particular solution natin. Hence, ito yung general solution. Complementary, particular solutions. Okay?